Isang OFW nurse sa Saudi Arabia ikinuwento ang kanilang paghahanda sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sapat na essential goods at go bag sa oras ng emergency. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service sa sentro ng balita. Binigyang diin ng isang Pilipinong nurse sa Saudi Arabia ang kahalagahan ng paghahanda sa anumang emergency, lalong-lalo na sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ng nurse na si Arlene Navarro sa kanyang social media ang kanyang go bags na magagamit hindi lamang sa oras ng gyera kung hindi maging sa iba pang emergency tulad ng mga kalamidad. It's part of the emergency response na magkaroon ang bawat OFWs ng go bag, kumpleto, especially yung kanilang mga dokumento na mahalaga ay kailangan nakatago na para isang bit-bit na lang yon. Pag dadalhin nila at kukuhanin na lang agad. Andun yung mga basic necessities na kailangan. Dagdag pa ni Navarro, bahagi na rin ng emergency measures ng mga OFW sa Saudi Arabia ang pamimili ng kanilang stocks in advance dahil inaasahan na rin na tataas ang mga bilihin dahil sa sigalot sa Middle East. Hindi naman nag-panic buying pero namili na sila, nag-groceries na sila ng mga basic necessities like water, rice. Kasi let's face it, hindi natin alam, baka biglang tumaas ang presyo nito. So, meron na ring mga OFWs, especially kasama yung family and mga anak nila, na talagang at least nagkaroon na ng stocks ng kanilang basic necessities. Sa ngayon, nananatiling tahimik sa damam sa Saudi Arabia kung saan nakabase si Navarro. Kaya naman, ang ating mga kababayan doon, tuloy-tuloy lamang ang pagtatrabaho. Wala namang patid ang pagbibigay ng impormasyon ng ating embahada sa Riyadh sa pamagitan ng WhatsApp channel nito kung saan nasa 50,000 na mga OFW ang nakasubscribe. Bukod sa ating embahada ay nakatatanggap din ng direktang mensahe ang mga OFW mula sa Saudi government patungkol sa pinakahuling mga update kaugnay ng nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.